Boom! So, what's up sa inyo mga chong? So, nandito na tayo ngayon sa ating transmission cooler installation. So, papakita ko lang sa inyo yung transmission cooler natin. Two rows lang ito. And then, nandyan yung in and out inlet niya. Tapos, nandito yung mga fittings natin. So, mga custom fittings yan. Binili ko yun sa Dragon Mart. Marami tayong gagamitin. So, susubukan ko lahat yan kung ano yung magiging fit at hindi fit. Siyempre, kailangan din natin ng manifolds para sa mounting natin. So, yan yung gagamitin natin para i-mount yung ating oil transmission cooler. And, ayan, papakita ko lang sa inyo. At tapos, ayan, ganyan ko siya i-mount dun sa race or dun sa bumper ng ating FJ Cruiser. At bumili din ako ng magandang hose, no? Mas mahal pa yung hose kesa sa cooler. So right now itong side lang nito ang inyong focus din. Ito, wag na muna 'yan. So right now nasa operating temperature tayo, nasa labas lang tayo ng building. Ayan oh. So current temperature natin is 35 degrees at 9:26 AM. Ito-try lang natin kung kailangan nating i-record yung normal temperature ng ating FJ ng naka-idle and habang tumatakbo para ma-record natin kung ilalagay nating transmission cooler is effective nga siya or trash yung ating nabili. So let's go guys. So ito i-clips ko na lang later kung pagkahabang umaandar ako kung ano yung temperature ng ating FJ Cruiser. At ngayon right now is nasa idle tayo, nasa 60 degrees yung So okay guys, andito na tayo at installan na natin yung ating transmission cooler na 2 rows from Amazon. Tinitingnan ko pa dito kung saan banda siya ilalagay. Kung kakasya ba siya. So kunin natin kung kakasya nga. Saan kaya natin ito magandang ilagay? Saan kaya to? Lagot tayo nito. Parang wala siyang space dito. Bukong sa ilalim siya malalagay So guys, tignan ko muna kung saan siya magandang ilagay. Pero of course, dito natin siya sa harap ilalagay. Tingnan muna natin kung saan banda siya mas magandang pwesto. Dito ba? Dito. Dito na lang kaya. Pansamantagal ulit. Paboritong word, pansamantagal. Boom. So ayun guys, no. So na-mount na natin itong ating transmission cooler. Ayan, nalagay na rin tayo ng hose. Ito yung hose natin, yung in and out. So pinadaan ko siya dun sa gilid doon, and then ayun, dito tayo. So ito yung ginawa ko, naglagay ako ng L tube para hindi mag-bend yung natin, yung hindi masyado mag-bend yung hose natin. Tapos ito na yung in, yung pinaka in, yung papunta doon sa transmission. Ayan, safe na yan guys. So gumagalaw pa rin yan, no? Pero check ko mamaya kung ano yung magagawa natin dyan. So titignan pa natin kung saan siya magandang ilagay.
And ayan, and then nag-top up na rin pala tayo ng transmission oil natin, no? So, so ito yung ginamit natin. Boom. Ora, baka naman. so ito yung ginamit natin. So nilagay lang natin dito yun sa overflow nung ating transmission. Sinaksak natin doon, and then pump lang natin to. Pinump lang natin to. So medyo nakahigop siya ng yung luma, pero soon may gagawin tayo na ayun, dumi pa dito. So soon may gagawin pa tayong gagawin pa tayong maintenance dito. Ang maintenance natin is preparation para sa winter. So gagawa tayo ng video na kung paano ba natin mini-maintenance ang ating sasakyan at preparation para sa upcoming winter. So guys, yun na, no? Yun lang yung ating ginawa. So lalagay lang natin yung grill dito. And nag-top up na tayo. Yung pa palang guys. So next ito is yung testing natin kung meron bang effect itong nilagay nating from Amazon. Ayun, yung cooler na yun. So meron bang effect yan from Amazon? So titignan natin kung meron bang effect yung nilagay natin na transmission cooler, o gumastos lang tayo so gumastos lang ba tayo? So titignan natin at i-check natin kung merong effect, guys. So see you tomorrow. Bye. Boom. So what's up, guys? So eto na tayo. Susubukan na natin ang ating transmission cooler. So ayan, naka-preheat pa lang, no? Kakaalis ko lang ng opisina. So ang temperature natin, guys, is medyo bumaba na tayo ng temperature ngayon dahil patapos na yung summer, no? So 37 degrees na lang. So syempre sasabihin natin ay madaya kasi hindi na masyadong mainit nung time na record natin yung first temperature ng stock cooler natin, no? Yung using our only radiator cooler. So ito, try ko pa rin naman to, pero as you can see, nagiging mas stable na siya, mas matagal na siyang umangat, no? So from previous cooler natin. Tatry ko pa to sa pagka, let's say like around 40 degrees, pagka yung mga bandang 12 or 1 PM. Patuloy ko pa rin i-video tong yung status niya, and tignan natin kung aakit pa siya ng 110 degrees kasi nung last time is umabot siya ng 100 plus So let's see, sana wag namang umabot ng 100 para naman at least masabi natin na may difference yung, or may effect yung transcooler na nilagay natin. So balikan ko kayo, guys. So ayan, guys, kakahataw ko lang, no? So nung nag-minor ako, so ayan, at napapalamig niya, no? So actually pagka takbo ko is nasa 100 lang, 100 to 110, naka-stable lang siya ng 80 to 85. Yan. So halimbawa yan, kakahataw ko lang, no? So ang ginagawa niya is pinapalamig niya yung oil. Ayan, no? Ganda ng temperature, 85 lang. Saktong-sakto lang yan sa halimbawa ngayon ayan pala, ito guys, nasa 39 degrees tayo. Pero hindi tayo pumapalo ng 100 degrees, no? So nasa stable lang siya ng 80 to 90 or 95 max. Hindi ko pa siya nakita nag-95 Pero dito sa 85 okay na ako dito. Kontento na ako dito. Basta hindi ko siya makikita mag-100, then magiging okay ako dun sa binili nating transmission cooler. So ito na, guys, at nag-park na tayo, no, galing sa ating trabaho. So titignan natin, guys, kung hanggang, di ba syempre mainit niyan yung ang ating oil. So titignan natin kung hanggang saan siya magiging stable, kung anong magiging stable temperature niya. So ayan, makikita nyo nasa 88.8, kanina nasa 89. So ayan, bumababa pa siya. So kanina, guys, nag-80 to 85 dahil tumatakbo tayo, and then kumbaga mabagal lang yung takbo natin, and then nahahanginan yung natin,
nahahanginan yung transmission cooler natin. Kaya bumababa yung temperature niya. So ayan, medyo tumataas siya ulit. So hindi ko pa pinandar yung auxiliary fan ko dyan, no? So titingnan natin mamaya at mga let's say mga 2 minutes, 3 minutes. Balikan natin kung tataas nga yan. So guys, after 2 to 3 minutes, ayan, nag-stable nga siya ng 285 to 86, 87, no? Nagpo-fluctuate siya, so depende siguro kung may hangin na pumapasok dun sa ang tawag dun sa grill natin. So depende yan. And then try natin buksan yung ating auxiliary kung mapapalamig pa niya sa idle natin, no? So ito yung fan natin. Nandiyan yung fan natin. Oops. Lens flare. So yan, binuksan natin yung fan natin. Tingnan natin kung bababa. Kung mapapababang niya ang ating temperature. So balikan na kayo ulit. Check natin. So okay guys, so after 2 minutes, so ayan, so bumaba pa rin yung natin, yung temperature natin, no? Using our auxiliary fan. Ayan. Nakabukas yung auxiliary fan natin, and then ayan, bumaba tayo ng at least let's say 2 to 3 degrees. 2 degrees siguro. Oh, ayan, 2 degrees. So ayan guys, at hindi ko na siya tatry ng 40 degrees na kasi as of now nasa 39 degrees tayo guys. So hindi ko na siguro itatry. Pero ako siguro gagawin ko is monitor ko pa rin to. Ilalagay ko pa rin yung OBD ko para pagka naglaro is makikita ko pa rin yung temperature. So hanggang dito na lang yung segment na to, itong episode na to, itong transmission cooler video natin. Hanggang dito na lang, and sana may natutunan kayo and sana nag-enjoy kayo. See you guys on the next video. Bye!